Welcome to the part 3 of this vlog. Yes, mahaba-haba ang ating nilakbay for today, no? So just right after naming kumain dito at nakapagnap ang aking anak. So we just decided also to go down again kasi wala pong ibang daanan, no? Kailangan naming dumaan dun sa entrance. But the thing is, actually, doon sa may gilid mamaya, pagkapunta natin doon sa may Bollywood, I'll show you yung daanan, no, na papunta dun sa dito sa cafe from here to there. So meron pong secret daanan, no, but I hope try to be truthful. Daan lang siguro kayo dun kapag meron na kayong ticket at nakapagbayad na po kayo sa may entrance. But I'm still gonna show it to you para naman kung sakali man na nandito kayo sa ganitong sitwasyon din, na medyo maulan, tapos gusto nyo lang mag-cross papunta doon sa may Bollywood at nakabayad naman na kayo ng ticket, I think it's fine to just cross. Okay? But initially, nung tinanong ko yung nagbabantay dun sa cafe, sabi niya is there is no other way but to go down again and go through the entrance. Pero meron po akong nakitang daanan. So, check natin yan mamaya. So, pabalik na nga kami, no? So, naka-fast forward ng kaunti itong video namin para naman hindi masayang yung oras ninyo. Pero pakita ko lang din sa inyo kung anong itsura pagka pabalik na. Now that we're at the entrance, going to Bollywood, ito po ang kanilang ticket booth. Bollywood to the moon. Pero wala na dito yung nagbabantay ngayon, ano. But anyway, okay lang yan kasi nakapagbayad na rin naman kami dito. So, ang rate nila guys is around 130. 130 po.
Ayan, so i-post nyo na lang no, kung gusto niyo makita. So since ang aking anak is only 4 years old, so kailangan ko lang magbayad ng para sa akin. Similarly sa kung ano yung binayad ko doon sa taas papuntang Kalugong. So that's around 120 only kasi nga 4 years old pa lang ang aking anak. So papunta na tayo ngayon doon, no? So initially no, kapag tinignan mo to, medyo parang mas maganda ng kaunti yung daanan dito. And meron din silang mga lights. Yan, may hawakan, railings, at hindi rin madulas ang kanilang kalsada kasi hindi ka tatapak mismo doon sa may lupa. Meron silang mga sinet na stones. So I think this is safer somehow. And here, kung nakikita niyo yan, meron tayong sign din. Meron pang 100 yards. So guys, ang ganda dito no, kapag ganito na meron kang instruction. So para naman kapag naglalakad ka, hindi ka naman maliligaw, no? Hindi mo alam kung saan ka pumupunta. So napakagandang idea niya.
here we are. So nagpunta kami dito. This is around 6 na po. Alas 6 na po ng hapon. Ng gabi na actually. Pero medyo maliwanag pa rin this time. So inuna namin na ganyan yung taas kasi nga mas maaga silang magsasara dito doon. Dito 8:30 ang kanilang closing. So eto si ate na nandun sa may booth kanina. Sa kanya kayo magbabayad. I think siya yata yung regular na nagbabantay doon. So akyat daw tayo dito. Doon sa may right side pala. Meron dong view din. Kaso hindi na kami pumunta doon guys kasi maulan no. Kaya as much as possible, iniiwasan namin mabasa ng sobra kasi mag-aantay pa kami ng oras. Kailangan namin mag-antay until night kapag ka nagdilim and they light up na tong mga ilaw dito. So yun talaga yung gusto namin makita. After nga namin tumambay ng kaunti dito sa kanilang cafe, so nagsaserve din sila guys ng food. Mukhang hindi ko lang guys na-record yung dun sa may harap mismo ng counter. No? So hindi ko na-record yung mga prices ng kanilang mga food. Pero ang mga food na available dun na nakita ko, of course, french fries, burgers, sandwiches, meron din silang pancakes, tas may mga iba't iba rin silang drinks. I think mas mura yata dito ng kaunti kasi parang natatandaan ko ang mga range lang yata nila is around 120, 130, mga ganyan no. So I think mas mahal yata ng kaunti dun sa Mount Calugong Cafe. So pumunta na ngayon tayo sa taas kasi medyo lumulubog na yung araw. Habulin natin. Kung makikita pa natin yan, may mga gongs dyan na napakalalaki. And yung view deck na yun ang pupuntahan natin. So ganito ang itsura kapag ka nandito na po kayo sa taas. So meron din silang something like this guys, Mount Tayawan Eco Park. Registration fee is 50 pesos. Hindi ko lang alam kung bakit Tayawan ang tawag nila dyan. Pero itong mga pictures na to, I think I can recognize some of them. Nakita natin sila kanina doon sa previous video natin nung umakyat tayo sa Mount Calugong. No? Pero yung iba is nandito, parang yung star na yun sa taas. Dito mo lang siya makikita. You need to pay. Pero walang tao nung pumunta kami dyan. So hindi namin alam kung saan pwede magtanong. Meron din tayong crescent doon. Yun po ang reason kung bakit ang tawag nila dito is Bollywood to the Moon. Kasi may mga crescent moons dito na pwede kang makita and they light up kapag ka nagdilim na. So yun din yung isa natin gustong makita. You know, kita nyo ba yung mga bato-batong yun? May nagpatong-patong ng mga bato. Now we're going to this view deck. So I suppose meron yata sila ditong probably 3 view decks. Ito yung pinakamataas. Yung nandun sa right side kanina nung entrance natin. View deck din po yan. And I think doon sa may crescent moon, pwede rin po kayong pumunta doon as view deck. So ito pala, paakyat tayo. No? Nakikita nyo yung gate na yan na nakabukas? That is the gate guys, that is the way going to the cafe dun sa Mount Calugong. So pwede ka dyang dumaan kasi bukas siya, which is nakita ko yan nung nandun kami sa may cafe. Pero I think for of course, you know, just being honest and all,
gusto nila na pumunta ka at dumaan ka doon sa may entrance para magbayad ka muna. Pero I think kapag meron ka naman ng yung ticket na binigay nila sa'yo, I think okay lang na dumaan ka dyan. Just be honest, guys. Alright, so akit na tayo ngayon. So ganito ang itsura sa taas. Ayan. And we have the letters here. Valley Wood. And meron pa po tayong pa-rainbow dyan. Thank you God for this promise. Rainbow. Kasi nga medyo maulan ngayon. Pero sumisilip yung araw kaya sobrang ganda lang ng view. Now, if you'd ask me, sino ang mas maganda dito sa Basa Valleywood or dun sa Mount Calugong sa cafe? Depends guys. So kung gusto nyong puntahan yung rock formation, which we didn't, kasi nga meron akong kasamang bata, hindi kami possible, hindi pa kaya, yun ang pupuntahan ninyo. Pero kapag view lang po ng La Trinidad ang gusto nyong makita just like this, I think mas okay dito sa may Valleywood. Magdadagdag ka lang ng 10 pesos. So 130 dito, 120 dun sa Calugong. Per adult po yun ha. Then mas marami ka nang pwedeng gawin din dito. Meron na rin ditong kainan. Mas maraming pwedeng pagpapicturan kung yun lang hahabol nyo. And meron na nga tayong mga letters dito. 2 crescent moons. And napaka gandang view. Okay, let's go downstairs. So we don't have to... Now for the food, hindi na po namin trinay kumain dito kasi busog na busog pa ako from that previous cafe. Pero ang alam ko talaga is mas mura po dito sa cafe nila dito kaysa dun sa taas. Now ito yung view ng ating La Trinidad. And naalala nyo, sinabi ko na this is like a bowl, valley, di ba? So imagine nyo kapag umulan, saan lahat pupunta ng tubig? Doon lahat yan guys pupunta sa strawberry farm kasi yan yung pinakamababa. So bababa na din kami. Yan, may ilaw sila. Kaya hindi sobrang madilim. Medyo mukhang madilim lang kasi sa aking phone, no? Kahit may hawak din akong 2 ilaw, is parang hindi siya as effective. So mukhang ang problema na talaga dun guys is itong phone kasi medyo luma na to, no? Pero anyway, kailangan ko lang ilawan ang aming mga tatapakat para lang sure.
So may silungan pala dito sa likod namin. Pwede kayong kumain. At ito yung harap ng kanilang store. Yan, napakadaming ilaw, no? Tapos nandun ang ating crescent moon. So isa lang pong crescent moon ang may ilaw this time, which is this. Kaya pupunta lang kami doon para i-check namin kung ano yan, ano. And siguro kapag may time din, baka magpipicture or magvi-video din kami. I think it's wet. Yeah, I think it's wet. Just take a picture. Wait. Medyo parang delikado lang ginawa ni ate na umupo siya ng ganyan dyan. Kasi parang feeling ko bangin na yata yung nandiyan sa may kabila eh. Pero may hawak siyang fishing rod parang doon sa may DreamWorks. So ganito lang guys, hindi na kami magvi-video masyado dito at magpi-picture kasi gabi na din. Hinahabol namin yung time kasi sobrang madilim na po. Okay, bababa pa po kami ng bundok. So no choice kami. So but ganito ang itsura dito sa Valley Moon. Mas marami kang pwedeng gawin. Mas matagal ang kanilang closing time. Get close. So I think mas worth it dito magstay. Don't run. It's dangerous. Yeah, the Lord will guide us. Ay, hindi ako ka lang. Sige, tara, sige. Right, hindi masyadong maganda yung kuha ko dito kasi medyo maulan na nga. So imagine you guys, I'm holding my phone on my right hand. My left hand is my umbrella. At ang aking anak is nakakapit siya sa aking jacket, no? So kailangan kong alalayan lahat yung mga yan para hindi siya mabasa, hindi mabasa yung phone, 'di ba? Parang medyo mahirap-hirap lang ng konti. Hindi masyadong maganda yung shots natin dito saka medyo madilim na din. Tulad nga ng sinabi ko, yung aking phone is hindi na siya designed for picking up low light videos. Pero papakita ko lang sa inyo para somehow meron kayong idea kung magpupunta man kayo dito, gagabihin kayo. Ganito yung pwede ninyong makita. Hindi siya sobrang madilim. Safe siya actually.
At sa mga nag-worry naman kung uuwi kayo ng gabi kagaya neto, safe ba dito sa La Trinidad? I would say maybe 90% safe, 95% ganyan. Kasi napakadalang guys ng mga incidents dito, no, na merong manghaharas sa'yo kapag kagabi and all. Super safe. Pagka mga igorot talaga is parang trustworthy. Okay, though not lahat, okay? Hindi ko nila lahat, pero majority of them guys, sobrang nice. Kaya hindi nila kayo gagalawin, tutulungan nila kayo. So ito ang ating view. Pag nandun na tayo sa labas, kakalabas lang namin. Hirap na hirap ako dito maglakad. Tingnan nyo naman guys. Walang mapik na light ang aking phone. See? Super dark. This is the highway. Okay, highway po yan. Now, obviously, kapag pumunta po kayo dito, ideally kapag maglalakad kayo, kailangan ninyo magdala ng napakaraming ilaw. That's number 1. Or kaya naman, pag pupunta kayo dito, kailangan meron kayo sasakyan. Right? So sa amin, dahil wala kami sasakyan, kailangan ulit naming lakarin yun pababa. At napakadilim nun guys. But buti na lang dumaan si ate at hinintuan niya kami. So siya pala yung nandun sa cafe, dun sa Mount Calugong ano. So nakita niya kaming naglalakad dito and huminto siya para isakay kami. So maraming salamat po ate, no. Pasensya na din kasi medyo putik-putik talaga ang aming mga sapatos. Sobrang ganda po ng view eh. So nakipag-usap lang din ako and nagtanong-tanong lang din ako kung bakit ganun yung nangyari, no? Especially natakpan yung view ng kanilang cafe. So it's a matter daw pala na sinisettle na din ng mga may-ari ng properties. So private properties pala yung mga yun. Akala ko before public siya. Saan na po yung biniling niyo yung lupa dito? At nakababa na nga kami sa strawberry farm. And this is guys the view dito sa La Trinidad. This is KM6. Pagka umuulan, ganito ang makikita ninyo. So lakad lang kami ng konti kasi may i-check lang ako kung open pa ba yung supermarket dito. Kasi baka may bibilihin lang din ako ng kaunti sandali bago kami umuwi. Pero yan, medyo malakas ng konti yung ulan. And medyo malamig na din. Get some diaper. And that is everything that I want to share you guys dito sa vlog na to. So again, pagka aakyat po kayo ng Mount Calugong, please be prepared. Kapag ka medyo maulan, handa nyo po ang inyong mga outfits, okay? Jackets, boots, kung possible, para hindi siya masyadong madulas. And I think that is all. Pakita lang namin sa inyo kung gaano kadumi yung aming mga sapatos, no? And nag-enjoy naman po ang aking anak. So, we'll see you guys again in the next one. It's tiring. That's so tiring. Which one is the best part? What did you enjoy most? My joy. It's so hard to climb the mountain because there was no way. There was no way. Thanks for watching. Like and subscribe. Your dad best.